Bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna si Sol De Leon. Hello po sa inyo. And belated happy birthday rin kay Rachel Ranoco. So nakikigalak po ako at tayo sa inyong karawan. And binabati ko rin po ng happy birthday si Mieta Sebastian. So happy birthday sa iyo kapatid at hello rin kay Noel. Now yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa session. Ano ba yung session? Now sa theology po, pag sinabing session, ang ibig sabihin po nito yung pag-upo ni Kristo doon sa kanyang trono sa langit. So in Christian theology, session refers to Christ's enthronement at God's right hand after His ascension, signifying His finished work of redemption, absolute authority, and victorious reign over all creation. From this exalted position, He rules as King and intercedes for His people, ensuring their ultimate triumph. Christ's session declares His sovereignty and guarantees the believer's victory through His power and eternal kingship. Now, gusto ko na magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nakasuporta dito sa ating channel, laging nakasubaybay, at sa mga nagsusupport sa atin, thank you very much po. Ang Lord po ang magpala sa inyo. Now, dito po sa channel natin, kung kayo po ay member, marami po kayong mga videos na pwedeng mapanood. Yung mga dati ko pang mga videos na ginagawa, lalo na sa theology. Now, meron po pwedeng po i-type doon end times. Lalabas na yung mga videos na ginawa natin in the past. May hundreds and hundreds of videos yon na available po sa inyo. Now, meron akong talakayan doon na patungkol po sa ascension, pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo doon sa langit. Now, lingid po sa kaalaman ng marami, napakadami po mga Kristiyano, hindi alam yung importansya ng pag-akyat ni Jesus doon sa langit. Akala nila, kung isipin mo nga naman, parang counterintuitive, bakit pa umakyat si Jesus doon sa langit? Yan tuloy. Yung mga tao hindi naniniwala sa kanya. Ang daming hindi naniniwala sa kanya kasi wala na siya. Kung nagstay siya sana dito sa lupa, tapos nakita nila, andyan si Jesus, baka nanampalataya pa yung mga tao. Now, mali po, hindi ganun yung tamang theology. Yung ascension ni Jesus Christ, napakahalaga nun sa Biblia. Yung pag-akyat niya sa langit at pag-upo niya. So, dalawa po yun, Ascension, umakyat siya sa langit. Session, umupo siya sa kanang trono ng Diyos. Now, meron pong verse sa Bible, yung Psalm 110 verse 1. Sabi po rito, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sinabi ng Diyos Ama kay Kristo. Para mabilis lang, yun na yung usapan dito. Si Diyos Ama ang kausap, yung Diyos Anak. Sabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, "Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway." Now, nung dumating si Jesus Christ, kasi ito po ay awit, salmo ni David. So, hundreds and hundreds of years pa yung lilipas, bago ipanganak si Jesus. Nung pinanganak si Jesus, ito yung kinukot niya ng mga verses, Psalm 110, patungkol sa kanyang sarili. Para ipakita sa mga tao na ako nga yung Messiah, yung anak ng Diyos na uupo sa kanang trono ng Diyos. Makikita niyo po yan sa New Testament, Ephesians chapter 1 verse 20, sabi dito, "He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand." Napakalaga nung umupo yung pag-upo ni Jesus Christ doon sa kanyang trono. Ang muling bumuhay kay Kristo, yung Diyos Ama, at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So, basically, God raised Jesus Christ through the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. So, makikita niyo po yan sa maraming mga verses dito sa Bible. Ang dami po akong sinulat dito ng mga verses. Isa lang po yung paalala na, mga kapatid, kung meron mang favorite verse yung mga apostles, yung mga nagsulat ng New Testament, ito yun, Psalm 110 verse 1. Ganon kahalaga sa kanila na si Jesucristo umupo doon sa kanyang trono. So, Psalm 110, tandaan po natin yan mga kapatid, napakahalagang verse yan. Sentro yan sa theology o sa paniniwala at pananampalataya ng mga apostol na si Jesus umupo doon sa kanan kamay ng Diyos. Now, ito po yung teaching natin ngayong araw. Number 1, Christ is reigning now with the believers in heaven.
Sa makatuwid, kapag ikaw namatay, napunta ka dun sa langit, makakasama mo ang Panginoong Jesucristo, si Jesus naghahari na doon, kasama mong maghahari si Jesus Christ. Ganun po. Kaya yung mga apostles ngayon, naghahari na sila kasama si Jesus Christ doon sa langit. Pangalawang katuruan, very important po ito, Christ is reigning now with the believers on earth. So, dalawa. Si Jesus, umupo doon sa kanyang trono, naghahari siya kasama ng mga namatay na mga mananampalataya. At the same time, naghahari pa rin si Jesus Christ dito sa lupa at yung mga believers, siya yung mga representative niya dito sa lupa. Kaya tayo representative ni Jesus Christ dito sa lupa. Isipin niyo po, yung langit, wala na tayong problema doon, perfect na yun eh. Ang problema nandito sa lupa, ang ginagawa ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, nakaupo siya doon sa kanyang trono, sinasakop niya yung lupa. Kaya nga po yun yung panalangin na tinuro niya sa mga disciples eh. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Gusto niya yung earth maging katulad ng heaven. So Christ is reigning with the believers in heaven. He is also reigning here on earth with the believers. And number 3 po, Christians, tayo mga mananampalataya, are sent on a mission to make earth like heaven. Yung earth, gustong gawin ng Panginoong Jesucristo maging teritoryo niya yan. Ikaw at ako, nandito tayo sa earth para dyan sa mission na yan. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo, yung buhay mo maging teritoryo niya. Yung pamilya mo maging teritoryo niya. Yung trabaho mo maging teritoryo niya. Yung karir mo maging teritoryo niya. Yung paggamit mo ng pera, finances mo in all aspects of your life, maging teritoryo niya. At yung buong mundo, maging teritoryo niya. Pati yung gobyerno natin, pati husgado, senado, edukasyon, lahat ng yan maging teritoryo ng Panginoong Jesucristo. Sa heaven, okay na, conquered eh. Pinalayas na si Satanas doon, wala nang access si Satanas eh. Yung earth na lang ang kailangan pang masakop. Now, bumalik tayo sa panahon ng mga apostol. May ganun silang theology. Kaya sila, mga apostol, ang tatapang nila. Yung inutusan sila ng Panginoong Jesucristo, go disciple the nations, turuan nyo lahat ng mga bansa na sumunod sa akin. Ang tatapang nila. Yun pa yung ikinamatay nila. May mga pinako sa krus, may pinako pabaligtad, may nilagare, may sinibat, may sinunog, pero wala sa kanila yun. Ang tatapang. Bakit? Mga conqueror sila eh. Mga mandirigma sila eh. They have this conquering spirit. Why? Because Jesus Christ is sitting on His throne. We have a high king in heaven. Yung hari natin nakaupo doon sa kanyang trono, kaya tayong nandito sa lupa, we will not give up. Hindi tayo susuko. Bakit? Panalo na tayo eh. Yung ating hari, nakaupo na dun sa trono. Alam niyo po ba yung ginawa ni Jesus Christ? Pumunta siya rito, Diyos na nagkatawang tao, pumunta dito sa mundo, dumanas ng pagdurusa, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kinumpleto niya yung ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. And after that, umakyat siya sa langit at umupo sa kanyang trono. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus Christ, He is victorious. Umupo na sa trono eh. Tapos na para sa Kanya ang laban. Nakaupo na siya sa Kanyang trono. Victorious siya, mananagumpay. At tayo, mga katawan ni Kristo dito sa lupa, isinugo niya. Tinapos niya yung pinakamahirap na battle, yung fight against, victory against evil, Satan, sin, against death. Tinapos niya na yon. Ang sinabi lang, basically lang sinasabi ni Jesus Christ sa atin, okay, you finish off the battle. Madali nila yan, kaya nyo na yan. Sa tulong ng Santong Espiritu. Kaya, lagi ko ang ini-illustrate yung battle natin dito sa mundo, parang David and Goliath. Tinalo na ni Jesus si Goliath, si Satanas, kamatayan, kasalanan. Pinugutan na ng ulo. Nung pinugutan ng ulo ni David si Goliath, yung mga sundalo ng Israel, nilulusob, parang tinatapos na lang yung gera. Nilulusob na lang yung ibang mga malilit na lang mga kalaban. Pero yung Goliath tapos na. Ganun yung ginawa ni Jesus. Kaya pag may kinikwento sa inyo yung story ng David and Goliath, ang isipin nyo si Jesus. Kasi yung istorya ni David and Goliath, patungkol yan kay Jesus. So, application mga kapatid. Number 1. Take each day as a battle to be won for our King. Bawat araw ng buhay natin, it's a battle.
Kanya-kanya lang po tayong gera, kanya-kanya lang po tayong digmaan, kanya-kanya lang tayong battle. Yung iba sa inyo, may battle sa pamilya, may battle sa trabaho, may battle sa pag-aaral, may battle sa mga problema sa iba-iba lang tayong pasanin. Huwag niyong isipin na yung iba mayaman, mas maganda buhay nila. Yung ibang mayaman, may sarili din silang battle. Huwag mo isipin na ikaw may sakit ka, ito yung battle mo, no? Kasama to sa laban mo sa buhay. Mabuti pa yung iba na walang sakit. Meron din silang battle, no? Kanya-kanya lang talaga tayong battle, kahit yung magaling, may sakit, mayaman, mahirap, pwedeng sabihin mo na iba yung pasan-pasan mo talaga sa balikat mo, sobrang lahat tayo, mga kapatid, may kanya-kanya lang tayong battles. Iba-iba lang yung digmaan natin araw-araw. But here's the thing. We have to take each day as a battle to be won for our King Jesus. Kailangan mapanalo natin yung araw-araw para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pangalawa, thrive in life rather than merely survive. Tayo mga Christians, mga kapatid, no? Pakinggan niyo po itong mabuti. Tayo po ay nagtatribe sa buhay. Ano po yung nagtatribe? Yung nagtatribe yung mananagumpay, no? Yung hindi nagsusurvive lang. Marami po kasi sa atin, parang nagsusurvive na lang araw-araw. Sinusurvive mo na lang. Parang laging hirap na hirap, tos basta maitawid ko lang tong, yun yung term maitawid ko lang tong araw na to. Parang araw-araw nating tinatawid yung araw, no? Mga kapatid, we're not called to survive. We are called to thrive. Maging mga mananagumpay, maging mga victorious. So, thrive in life rather than merely survive. Mga mananagumpay po tayo. Sabi nga po rito sa Romans chapter 8 verse 37, in all these things, we are more than conquerors. Higit pa sa mga nagtatagumpay. Mas maganda yung term na mga na sa English, conquerors We are more than conquerors. Bakit? Because of the Lord Jesus Christ who loved us. Number 3 po, think like the early disciples. World changers. They are world changers. Yung mga early disciples, isipin niyo po, sila lang yung mga mananampalataya nung unang panahon nung kasama nilang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa ganito karami yung mga Kristiyano nung unang panahon. Ilan lang sila. Mabibilang mo lang sa daliri. Pero nung inutusan sila ng Panginoong Jesucristo, go disciple the nations. Iba yung mindset nila. Si Jesus umakyat sa langit, nakaupo doon sa kanyang trono, naghahari na ngayon and He's conquering the nations. Tayo ng mga representative niya rito sa lupa, umabante tayo. Hindi tayo parang nagsosurvive lang, tinatawid natin yung mga araw-araw, susuungin lang yung problema, malilit natin mga problema. Mga kapatid, meron pang mas malaki pa tayong, there's something bigger than life na dapat nating pagtagumpayan. Hindi po tayo parang isang kahig at isang tuka lang, no? Parang nagsosurvive lang everyday. We are thriving in life, and God called us to become victorious, to become conquerors, at yung attitude natin dapat matapang katulad ng mga disipulo. Babaguhin namin yung mundo by the power of the Holy Spirit. Ano ba yung inutos ng Panginoon Jesucristo sa kanila? Sabi ng Diyos sa kanila, ni Jesus Christ sa kanila, turuan nyo lahat ng mga bansang sumunod sa akin. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, transform the world. Transform the world. Pero ilan lang sila? Kakarampot lang. Mabibilang mo lang sa daliri. Pero may mindset sila, we will transform the world. We will teach the nations to obey Jesus Christ. Para po sa ating discussion, why do we need to have a courage and attitude of a conqueror? Bakit yung attitude natin talaga pang mandirigma? Yung hindi nagsusurvive lang, kundi we're really thriving in life. Nananagumpay talaga tayo sa buhay. Bakit po kailangan yun, no? Ba't may ganun tayong attitude? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, Christ conquered through the cross, and you raised Him from the dead by the power of the Holy Spirit. He ascended into heaven and is now seated at your right hand. I praise you for completing the work of redemption and reigning with all authority. Thank you for calling us to live in victory. We are not losers, but winners. Not merely surviving, but thriving.
Grant us a conquering spirit like the early disciples. Enable us to attempt great things for you and expect great things from you. Help us face the future with courage and faith, knowing that with you, nothing is impossible. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Catalina. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Now, kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.